Hi mga karagkarag, welcome back to my vlog. Isang magandang hapon sa inyong lahat mula dito sa Lasak City. At ito na mga karagkarag ang mga kontrobersiyang pinagchichismisan na mga active na mga chismosa at mga chismosa sa social media na kung saan simplihang minupusal, fashion, unlimited distraction look muna tayo for today's chismis mga karagkarag. Dahil busy nga ako sa aking pangkabuhayan showcase, itudo ko na yung pagkachismosa. At ito na nga mga karagkarag ko napataas ang kilay ng mga ibang chismoso at mga chismosa sa social media sa resulta ng mga palid na pa-voting sa Miss Universe Philippines Runway Showcase na kung saan naligwak ganon yung mga frontrunner. Wala daw si Atisa Manalo, wala si Muntinlupa, wala si Taguig, wala si Sultan Kudarat, wala si Sinaluan Laguna, wala si Baguio, at wala si Bohol, at wala rin daw si Pasay. So ang nakapasok doon sa pa-showcase, sa runway showcase na nangunguna sa butuhan ay yung mga kandidata na walang malakas daw na fanbase. Pero bakit daw ito yung nag top 5 ngayon sa runway showcase? Ano daw yung nangyari? So magiging reaction ko nito mga karagkarag, siguro yung mga frontrunner na may malakas na mga fanbase, siguro hindi nila binoto yung mga kandidata nila, kaya hindi nakapasok dito sa top 5 sa palid na pabutuhan sa runway showcase challenge ng Miss Universe Philippines 2025. Kumpiyansa siguro galore yung naging eksena bitaw na ay daming fans nito, siguradong pasok na to sa top 5, pero shocking ang naging resulta dahil wala talaga sa radar itong mga kandidatang to na nakapasok ngayon sa top 5 sa pabutuhan sa runway showcase. So sabi nila, pera-pera na lang daw talaga ang nangyayari ngayon sa Miss Universe Philippines 2025. So hindi naman siguro, naging fair naman siguro ang Miss Universe Philippines organization, di ba? Kung gusto niyo manalo, makapasok sa pa-challenge galore sa pabutuhan yung mga kandidatang napupusuan o nagugustuhan nyo, so iboto nyo ng iboto. Kaso nga, yung nangyari dito, yung mga tahimik lang na mga kandidata, masipag yung mga fans nila para iboto at makapasok yung mga kandidatang binoto nila. So, wag nilang i-bash yung mga kandidatang nakapasok sa top 5 sa pa-showcase, sa runway showcase ng MUPH 2025 dahil deserve naman nila. Nag-effort naman yung mga fans nila, di ba? Kung gusto nila makapasok yung malalakas na kandidata, iboto nila, pero wag nilang i-bash yung mga kandidatang andun. Na kesyo ba hindi malakas at hindi kilala at hindi ganun kalakas yung impact sa social media? Wala na ba silang karapatan para makapasok sa mga pa-challenges ng MUPH 2025, di ba? So, napaka-unfair naman kung ibabash ng ibang mga chismoso at mga chismosa na kesyo ano nangyari, na mekos-mekos galore, hindi naman siguro kasi butuhan yan di ba? Napaka-kawawa naman yung mga kandidata na andun bitaw na walang, ay, bakit kami yung nabash? Yung magiging eksena. So hindi kasalanan nila, kasalanan ng mga fans na hindi sinusuportaran yung mga kandidatang nagugustuhan at paborito nila. So, napaka-unfair dito sa nakapasok sa top 5. Kahit sabihin natin, ay, wala yung masyadong karisma, imposible yung makasungkit ng corona, pero bigyan naman natin sila ng chance or karapatan bitaw na deserve naman nila na mapansin din. Kawawa, talaga ako kumakaragkarag sa aking pagkachismosa, sa aking pagkatoxic din bitaw. Parang napaka-unfair naman kung ganito yung magiging husga ng mga ibang chismoso at mga chismosa sa mga kandidatang nakapasok nga dito sa runway showcase. So, ewan ko sa inyo mga karagkarag kung ano yung magiging reaction nyo. Yan yung unang pa-kontrobersiya ngayon. Tungkol nga dito sa nangyaring wala yung mga frontrunners at yung nakapasok is mga tahimik lang na mga kandidata. At isa rin sa pinagchichismisan ngayon mga karagkarag, itong pa-video clip ni Mama J na kung saan kinausap niya itong mga kandidata. By the way, nakuha ko tong pa-video na to sa M-Pageantry. So, ewan ko sa inyo mga karagkarag kung napanood na ninyo ito at marami ding humanas dito tungkol nga dito sa palinya ni Mama J na hindi ito pang barangay. This is Miss Universe. So, watch this. In the swimsuit, I told you kung pwede, you can smile the whole time because it's fun. So this time, it should be fierce. You're like on a runway. So modeling to, hindi to, sweet. No? Kasi kanina sa Alba nag-post pa rin siya na pageant, ganon. Baka you can try to do some variations.
Can you try vault air? Hindi ito parang gayet, please. This is Miss Universe, okay? Huwag yung gawin barangay talaga. Okay? Well understood, walang unnecessary content o kung ano-ano. That's because the floor director will go up to you and tell you anything. So yan ang mga karagkarag, narinig at napanood na ninyo itong pa-lecture galore ni Mama J sa mga kandidata sa Miss Universe Philippines 2025. May so ambot lang kadami ba nilang drama. Yung hanas nga ng mga ibang beauty pageant lovers bitaw sa social media. Yung sinabi daw, yung linya bitaw ni Mama J na hindi ito pang barangay. Hindi naman pang barangay yung mga kandidata. Yun yung banat nila. Yung pang barangay is yung maging stage production ng MUPH 2025 dahil nakikita naman natin sa mga previous na mga taon is kinabog sila sa mga pa-local na pa-stage bitaw kumpara dito sa pa-national stage ng MUPH pageant na natatabunan talaga, kulang sa pitik sa kanilang mga kigol. Kaya wag daw sabihin ni Mama J na pang barangay because hindi na pang barangay yung mga kandidata. Sila daw yung nagbigay ng pabarangay na pa-stage sa mga kandidata. Ouch, ang sakit. Yun yung maging reaction ko mga karag-karag. At ewan ko sa inyo mga karag-karag kung ano yung magiging opinion ninyo. Kuro-kuro, magkaiba man tayo, magrespetuhan na lang tayo. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa YouTube channel ko, don't forget to like and subscribe. Kuragan Karag, ang babaeng lagi nagkarag-karag, and hit the notification bell para updated kayo sa mga late na mga pachismis sa mundo ng beauty pageant. Ano yung magiging reaction yung mga karag-karag dito nga sa mga kandidatang nakapasok sa top 5 sa runway showcase ng MUPH 2025 laban sa mga frontrunner at itong pa lecture galore ni Mama J. And thank you for watching. Bye-bye.